Bakit sobra-sobra ang hype pagdating sa bar exam? Sa Pilipinas, pag sinabing bar exam, biglang nagiging telenovela, tapos sports finals, tsaka season finale, lahat at the same time. Kaliwat kanan ang media and social media coverage at trending lagi sa lahat ng lugar. Kaya ang tanong ng iba, bakit? Anong meron? Ano ang pinagkaiba niyan sa licensure examination ng ibang profession? Ang dating sa iba, ang OA. Para maintindihan natin, ano ba muna yung bar examinations? Ang bar examinations ay yung qualifying licensure examinations for admission to the bar. Isa siya sa mga requirements bago maging full-fledged lawyer. Ginaganap to once a year. Dati, 4 consecutive Sundays ng November at yung release ng results ay after 6 months. Tapos, 2 subjects yan per day. Isa sa umaga, isa sa hapon. Ngayon, 3 araw na lang siya. Pero hindi na puro Sunday. Yung last time I think was Sunday, Wednesday, and Sunday. And 1 to 2 months na lang ang labas ng result. Kasi nga, digitalized na ang bar exam. Sa bar exam, tinitest kung sapat na ba ang basic knowledge and skill sa law and sa legal ethics. At pati na rin yung readiness sa law practice. Pero kung mastery lang naman ng basics ang tinitest sa bar exam, what makes it so special? Alam nyo ba na ang first bar exam ay nung 1901. Tapos 13 lang ang examinees noon. And yung first roll of attorneys o yung listahan ng mga pumasa na lawyers ay nung 1945 lang. And yung passing rate noon medyo matataas kasi konti pa nga lang sila and konti pa yung mga batas na inaaral nila. And recently, ang average passing rate ay 20 to 25%. Ang lowest passing rate on record ay 16.59% nung 1999 bar exam. So balik tayo doon sa tanong, what makes the bar exam special? Number 1, unlike sa ibang professions, PRC o Professional Regulation Commission ang nag-administer at nagre-regulate. Sa bar exam naman, yung Supreme Court lang. Ang pinanggagalingan ng power ng PRC para mag-regulate ay base lang sa batas o yung RA 8981. Samantalang sa Supreme Court naman, ang power nila ay nanggagaling mismo sa Constitution. Kaya nga madalas tawagin na constitutionally mandated exam ang bar exams. Para sa kaalaman ng lahat, ang pinakamataas na batas sa Pilipinas and sa ibang lugar ay yung Constitution. Kaya mataas talaga ang tingin sa bar exam. Kasi yung mismong pinakamataas na bar exam na ang nag-uutos nito at ang nag-administer nito ay ang pinakamataas na korte dito sa Pilipinas, which is the Supreme Court. Second reason, once pumasa ka, magiging lawyer ka. And lawyers are officers of the court. As officers of the court, dala-dala nila ang public trust. Ibig sabihin, hindi lang sa trabaho, pero pati sa private lives nila, dala-dala nila ito. Kaya hindi lang siya para sa lisensya para rin siya sa fitness ng isang abogado. Third reason, law school pa lang mahirap na. Dugo, luha, at pawis ang tinataya ng mga law students. And mind you iba ang training sa law school. Unlike sa college na papasok ka lang para makinig sa lecture, sa law school, ikaw ang magsasalita kasi ikaw ang tatanungin. Isipin nyo na lang na ang law school ay parang pressure cooker. Ikaw yung hilaw na manok, recitation ninyo yung apoy, tapos examinations yung timer. Paglabas mo, either lutong-luto ka or sunog na yung self-esteem mo. Either sa dalawang yon, kailangan mo pa rin bumangon. Dito mo matututunan na kahit nanginginig ka na, sasagot at sasagot ka pa rin. Kaya nga, the mere fact na matapos ang law school, achievement na The mere fact na magtitake ka ng bar exam, achievement na yan. Tandaan nyo na hindi naman lahat ng tao na pumapasok sa law school nakakatapos ng law school. Yung iba nga hindi nagtatagal Kaya special ang bar exam kasi finish line siya sa hirap na dinanas sa law school. Kumbaga, ito yung tinatawag na final boss. Fourth reason, akala kasi ng iba, simpleng examination lang ang bar exams. Para bang bumili ka ng bagong gamit, hindi nakikita ng ibang tao yung presyo. Ang nakikita lang yung bagong gamit, hindi yung resibo, hindi yung proseso para makuha to. Sa preparation pa lang sa bar exam, napakahirap na. Ang daming invisible sacrifice. Wala sa birthdays, wala sa anniversaries, get-togethers. Minsan nga,
Pag may namatay sa family mo, hindi mo pa maiwan-iwan ang pagre-review sa bar exam. Tapos, dala-dala mo pa yung emotional burden na yon sa emotionally burdensome na bar exam. Diba? Ang hirap. Fifth reason, kung finish line ng bar exam, kagaya ng sabi natin kanina, ito rin ay starting line. Hindi lahat kasi privileged para makapag-take nito. Hindi lahat may pera, hindi lahat may laptop, at hindi lahat ready. Iba-iba ng pinagdadaanan at pinanggagalingan. Kaya hindi lahat nakakapag-take. Kaya for some, the miracle is not passing. It's arriving, it's taking the bar exam. Ito ang posibleng simula or starting line ng pagbabago sa kanilang buhay. Parang concert tickets yan eh. Yung iba, kahit gustuhin, hindi makakabili. Kaya nga pag nakapasok sa venue, yung mga taong nahirapan bumili, may emotional weight na eh. Oh, tingnan mo, obserbahan mo, yung concert na lang ng sex bomb, di ba? Sixth reason, hindi lang ikaw ang pumapasa pag pumasa ka sa bar exam. Sa bar exam kasi hindi lang ikaw ang nagtitake eh. Pati pamilya mo, kapitbahay mo, buong barangay mo nagtitake niyan. Minsan, malaman pa lang na magtitake ka ng bar exam. Ang bilis kumalat ng balita. Alam mo yung mami mo, yung dala-dala pa yung mga pinamalengke niya. Uy, Mars, yung anak mo pala magbabar exam, magkakaabogado na kayo. Di ba? Ganun yun eh. Tapos kakalat na yung balita sa buong lugar nyo. Kaya nga mas nakaka-pressure, di ba? Hindi mo alam kung papasa ka o hindi. Siyempre, nakakahiya pag hindi. Minsan nga, nauuna pa yung pagpapakatay ng manok, baboy o kambing kesa dun sa result. And of course, hindi mawawala ang parents' prayers, partners' support, and friends' patience. Pati yung mentor's notes. Kaya special ang bar. Kasi hindi lang isang tao ang involved. Isang pamilya, isang barkada, isang barangay. Ganyan ka-special ang bar. And yung seventh reason, special ang bar exams kasi, it's the bar exams. Res ipsa loquitur. Or, the thing speaks for itself. One of the most difficult licensure examination for one of the most prestigious and highly respected profession in the world. So, overhyped nga ba? Pwede. But, for good reasons. Hindi ito yung hype na nasa masamang context tulad ng pagyayabang. Ito yung hype na nagko-congratulate para sa hirap at sakripisyo na dinanas. At ito yung hype na nagsasabing, finally, nalampasan mo. So para sa mga pumasa dyan sa bar exam na to, congratulations sa inyo. Alam kong sulit ang pagod, puyat at sakripisyo ninyo. Ito na yung unang hakbang ninyo sa legal profession. And I welcome you all. Sabi nga ng father ko nung pumasa ako, hindi biro ang trabaho ng abogado. Kaya sana, huwag ninyong makakalimutan ang lawyer's oath. Para naman sa mga hindi umabot, congratulations pa rin sa inyo. Sabi nga ni Dean Riano, the mere fact na natapos ninyo ang bar exams ay achievement na. You should be proud of yourselves for that. Pero hindi ibig sabihin nun na katapusan na ng mundo. Malungkot at magluksa kayo. Pero dapat lumaban pa rin. Tandaan, there's nowhere to go but up. Palag lang. Kayo ba? Sa palagay nyo ba, overhyped ang bar exams? Comment down below. Kung gusto nyo ring magka-idea sa law school or sa legal career, panoorin nyo yung video na to.